Tila unti-unti na nga mga idol na kukuha ni dating Senador Antonio Trillanes ang tagumpay. At kung dati nga mga idol ay pinagtatawanan siya ng sambayan ng Pilipino at sinasabihang asong ulol at sundalong kanin. Subalit ngayon nga mga idol ay tila baliktad na ang mundo at ngayon nga mga idol ay si Trillanes na ang hinahangaan ng karamihan. Subalit matatandaan natin mga idol na ang isa sa mga kinalaban noon ni dating Senador Trillanes ay walang iba nga mga idol kundi ang kanang kamay ni Duterte mismo na si Bongo. At tila nga mga idol sasabog ang ulo ni Bongo dahil sa galit nga mga idol dahil kay dating Senador Trillanes at hindi na nga mga idol napigilan noon ang galit ni Bongo kung kaya't nakapagsalita siya ng ganito kay dating Senador Trillanes. Alam mo, Trillanes, ang totoong Bikoy, si Sunny Boy. Ikaw ang totoong Bikoy. Sa totoo lang, dumi mo. Alam mo saan kukuha si Advin Cola ng pambayan? Professional video, lalabas, sisirain nyo, pinahubad mo ako 2 beses. Diba? Pinahubad mo ako, paninira. Para gusto mo akong kulayan ng itim, kami, kukulayan ng itim para ikaw ang pumuti. Style mo. At tila dumating na nga mga idol ang panahon para kay Bongo at sa kanyang amo na si Duterte. Kaya naman to pa rin kaya nga mga idol ni Senador Bongo ang sinabi niya noon na kapag natapos ang termino ni dating Pangulong Duterte ay magpapa-injection sila ng anti-rabies dahil natatakot sila na baka makagat di umano sila ni Antonio Trillanes dahil sa rabies. Hindi ako tulad sa'yo. Pagdating ng panahon, pagbaba ng amo ko, hindi ako magtatago. Pero, magpapa-injection kami ni Pangulo ng anti-rabies. Baka makagat kami ng asong ulol. Hindi ako tulad sa'yo magtatago dito sa Senado. Pupuntahan kita, sasamahan kita, ihatid kita sa amo mo naman. Ang amo mo si Satanas. Sasamahan kita kahit saan. Pag nakikita ko yung litrato mo dyan sa gallery, tatakot ako pag kagatin mo. Alam mo, sinong mas mayabang? Ikaw ang mayabang. Si Bongo lang ako, hindi ako si Trillanes. Isa nga mga idol si Senador Bongo sa mga hinahabol ngayon ng ICC na kung saan nga mga idol ay sangkot siya sa mga illegal na gawain na itinuturo ni dating Senador Antonio Trillanes. Kaya naman sa lahat nga mga idol na patuloy na naniniwala sa dating Pangulong Duterte ay sana ay buksan ninyo ang inyong isipan, buksan ninyo ang inyong pangunawa at buksan ninyo ang inyong mga mata upang sa ganun nga mga idol ay hindi kayo tuluyang mabulag sa lahat ng mga ipinangako sa inyo ng dating Pangulo na siya nga di umano nga mga idol ay naging mabait at mabuti para sa ating mga Pilipino. Dahil kung totoong mabait siya mga idol sa ating lahat ay sana ay hindi niya ikinakarap ngayon ang mga patong-patong na kaso na kanyang kinakasangkutan. Alam niyo si Duterte is a pathological liar. Hindi niya talaga mapigil sarili niya. So antayin ko lang mawala sila sa pwesto. Kakasuhan ko ng plunder itong mga to. Kasi hindi niya, wala sa grupo niya. Pero yung sa grupo niya, anong ginawa dun sa customs na nagpasok ng droga? Nagtoneto na lahat ng droga. Political will daw, galit siya sa droga. Pero yung commissioner na nagpasok ng droga, pre-nomote niya. Ano ngayon ang political will doon? Hindi. Basta kasama ka sa sindikato niya, protektado ka. Pag wala, sisibakin ka para may masasabing may anti-corruption na siya. Alam niyo, basang-basa tong tao na to eh. Siguro someday mababasa na rin siya na ordinaryong Pilipino, pero sa akin, yun, nakikita mo. At ang pangarap na ito nga mga idol ni dating Senador Trillanes na sana ay maunawaan at mabasa ng mga sambayan ng Pilipino ang totoong ugali at pagkatao nga mga idol ni dating Pangulong Duterte ay ngayon nga mga idol ay unti-unti na niyang nakikita. Subalit sa huling pagkakataon nga mga idol ay muling nanawagan si dating Senador Antonio Trillanes na sana siya nga mga idol ay muling pakinggan at paniwalaan ng sambayan ng Pilipino, at dahil ang kanya di umano
Pilipino nga mga idol na ipinaglalaban ay hindi pansariling kapakanan kundi para sa ating mga sambayanang Pilipino at para sa ating mahal na inang bayan na walang iba mga idol kundi ang bansang Pilipinas. Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Beses kong tinaya ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Tunay nga mga idol na ang katotohanan kailanman ay hindi maitatago at pilit itong lalabas nga mga idol sa tamang panahon. At ang tamang panahon na ito nga mga idol ay dumating na upang malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Katotohanan na magpapabago sa ating bansa. Salamat na lamang mga idol at mayroong isang Trillanes na handang ibuwis ang kanyang buhay upang isiwalat ang katotohanan. At kahit na ikapahamak ng kanyang buhay mga idol, ay ginawa pa rin niya ito para sa ating sambayanang Pilipino at para sa ating bansang Pilipinas. At ayon pa nga mga idol kay Trillanes ay handa pa rin niyang tuparin nga mga idol ang kanyang sinumpaang pangako na at kahit itaya pa nga mga idol ang kanyang buhay ay kanya pa rin itong gagawin. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. Hindi man naging maganda mga idol ang trato at tingin natin sa dating senador na si Trillanes, ay nawa nga mga idol sa pagkakataon na ito ay bigyan natin siya ng pagkakataon na siya ay paniwalaan at bigyan natin siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas tungo sa mga taong mapang-abuso sa kapangyarihan. Kaya naman kung kayo nga mga idol ay taga Caloocan ay sana ibigyan nyo na pagkakataon si Antonio Trillanes na maging mayor ninyo dyan sa inyong lugar at dito natin mapapatunayan nga mga idol kung talagang siya ay isang tapat na mamumuno sa isang lungsod. Nawa nga mga idol ay bigyan natin siya ng pagkakataon na ipakita niya ang kanyang galing sa inyong lungsod. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo sa angking tapang na taglay ni dating senador Antonio Trillanes? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.